Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na mabuti na ang sitwasyon ng 3 Pinoy na nasaktan sa nangyaring lindol sa Taiwan, Kamakalawa, April 3. Ayon kay DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak, nauna nang nakalabas sa ospital ang 2 sa mga ito. 2 sa mga nasaktan ay mula sa Taoyuan County habang ang isa naman ay mula sa Yilan County. May nabagsakan ng debris mula sa Kisame, may naipit ng pinto habang nag-evacuate at hinimatay naman ang isa. Now, there are 3 reported injuries. No fatalities, no major injuries to Filipinos, and we hope it stays that way. Our hearts go out to those who have been severely affected, whether Filipino or non-Filipino. The third one collapsed, hinimatay in that sense during the earthquake, just right after the earthquake, probably due to stress. She is currently in hospital. She is from Taoyuan County, or works in Taoyuan County. Still there, but only for medical precautionary measures, not because major yung injuries niya. And so we hope that she will be discharged soon. And one big reason why they are all safe is because they live in dormitories and work in factories under the auspices of their employers. So alaga sila ng employers nila. Hataw Balita ngayon. Pinaghahanda na ng Social Security System ang kanilang ipatutupad na Calamity Loan Assistance Program para sa mga overseas Filipino workers na naapektuhan ng malakas na lindol sa Taiwan, Kamakalawa. Inilaan ang programang ito para sa mga OFW na para mga miyembro ng SSS. Ibinahagi ni SSS President and CEO Rolando Makasait na ito ang kauna-unang pagkakataon na mag-i-extend sila ng loan program para sa mga Filipino worker na biktima sa kalamidad sa ibang bansa. Waliwanag ng SSS ang Calamity Loan ay kanila lamang ino-offer para sa mga miyembro na naapektuhan sa kalamidad sa Pilipinas. Sa datos ng SSS, mayroong nasa 10,000 OFWs na active members ang nagtatrabaho sa Taiwan. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Bureau of Treasury ang nagpapatuloy na paglaki ng utang ng Pilipinas. Base sa inilabas na datos ng Bureau of Treasury, mabot na ito sa 15.18 trillion pesos noong Pebrero ng kasalukuyang taon. Mas mataas ito ng halos 1 trilyong piso noong katapusan ng Enero na nasa 14.8 trillion lamang. Batay sa breakdown, 69.68% o 10.58 trillion pesos dito ay domestic debt, habang ang 30.32% o 4.6 trillion naman ay foreign debt o utang panlabas. Hataw Balita ngayon. Binaba ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tinatarget nito na paglago sa ekonomiya ng bansa para sa kasalukuyang taon. Mula dating 6.5 hanggang 7.5% gross domestic product o GDP growth rate sa taong 2024, ginawa na lamang itong 6 to 7%. Maging ang target growth sa taong 2025 ay ginawa na lang 6.5 hanggang 7.5% mula sa inisyal na 6.5 hanggang 8.5%. Sa kabila dito, tiniyak ng National Economic and Development Authority o NEDA ang track ng Pilipinas na makamit ang upper middle income status pagdating ng taong 2025. The DBCC revised gross domestic product or GDP growth target for 2024 to 6.0 to 7.0% from 6.5 to 7.5%. Second, to recognize the recent developments in the global economy, particularly trade and finance. We have seen there continuing slowdown of the global economy, and also taking into account the
uptick in oil prices and as well as the trends in inflation. Hataw Balita ngayon. Kinontra ng ilang senador ang panukala ni Presidential Advisor Secretary Larry Gadon na isama na ang political provision sa isinusulong na Charter Change o CHACHA. Iginit ni Senator Sherwin Gatchalian na 88% na ng mga Pilipino ang hindi pabor sa CHACHA batay sa Pulse Asia Survey ngayong economic provision sa palamang ang pinag-aaralang maamyendahan. Hindi rin anya uubra ang panukalang palawigi ng termino ng public officials para naman kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Hindi na dapat iniisip ni Secretary Gadon ang pag-amyenda sa konstitusyon at pagtuunan na lang ang mga plano nito sa pagtugon sa kahirapan. I think pag sinama yan, wag na natin pag-usapan yung CHACHA. Term extension is one of the things na ayaw ng taong bayan. Maganda naman na as a citizen na napalabas niya yung kanyang saloobin, nagbigay siya ng suggestion, pero the reality is ang taong bayan hindi acceptable yung political amendments based doon sa survey. Hataw Balita ngayon. Ininog na ng Bureau of Jail Management and Penology o BGMP sa Department of Health o DOH ang mga sakit na dumadapo ngayon sa mga person deprived of liberty o PDL sa mga kulungan. Kabilang sa mga ito ang sore eyes at piksa dahil sa matinding init ng panahon. Isa sa mga hakbang ng BGMP ay ang pag-isolate ng mga nagkakasakit at pinapayuhan ang mga kaanak nito na huwag munang bisita sa ngayon ang may pinakamataas na kaso ng mga PDL na nagkakasakit. Dito sa National Capital Region o sa NCR, kumuha na rin ang BGMP ng karagdagang mga doktor para tingnan ang kalagayan o kalusugan ng mga PDL. Meron na rin po sila mga reported ng boils. Yan ho, ang mga karaniwan natin, or pigsa. Sa mga dadalaw, sinasabihin namin, kung kayo po may kaunting karamdaman, halimbawa, inuubo, sinusipon, or meron kayong sore eyes, iwasan na po muna ang pagdalaw. Sapagkat kung nandun sa loob, mahihirapan ho tayo kasi nakikita naman natin yung siksikan nilang kalalagayan, pero kaya na po naman natin makontento at inaagapan po natin. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Miss Universe Organization o MUO ang usapin sa pagiging kasali sa pageant ng kandidata ng Saudi Arabia na si Rumi Al-Qatani. Ipinaliwanag ng naturang organisasyon na inilabas sa kanilang official website nito na hindi pa kasama ang Saudi Arabia sa mga bansa na magpa-participate sa pageant. Ayon sa Miss Universe Organization, dumadaan sa masusing proseso ang seleksyon ng mga contestant na kakatawan sa kanilang mga bansa sa kompetisyon, alinsunod sa striktong mga polisiya at guidelines. Nauna nang napabalita ang umano'y kauna-unahang pagkakataon ng pagsali ng kandidata ng Saudi Arabia sa prestiyosong Miss Universe pageant. Hataw Balita ngayon. Good morning, James. Isa sa ating headline, itong hindi pagpabor ni Secretary Gadon dito sa panukala na hindi pagpabor ng ilang mga senador dito sa panukala ni Secretary Larry Gadon na isama ang political provision sa CHACHA. Medyo matagal na nga usapin yan. Hanggang ngayon talagang pinag-uusapan dito sa ating bansa yang patungkol nga sa CHACHA dahil sinasabi nga ng iba, natatakot nga sila na bagamat sinasabi na sa economic lang ito o sa ekonomiya, baka nga pasukan ito nga kagaya nga nito na binalita natin na ma-extend yung mga tumatakbong kandidato o yung mga politiko dun sa kanilang termino at hindi na sila mapalitan sa pwesto, James. It's really very concerning at hindi naman natin masisiti si Secretary Gadon dahil because of what we have experienced during the early times of President Marcos Sr. before
kung saan nga ay umabot na ito ng 20 years sa panunungkulan. And of course, marami ang naging tutol dito at kaya nga nag-isa nung EDSA Revolution back in 1986. We were we were young enough or old enough para ma-experience natin mismo yan. Siguro yun ang kinakatakot ni Secretary Gadon, Sherwin, at ang kinakatakot na rin din siguro ng mga ibang mga katunggali nila sa politika. Siyempre, baka mamalagi na naman ng mahabang panahon kung sino man ang mamumuno na pagka-presidente pag itong charter change ay naisama nga itong mga political provision na tinatawag, Sherwin. Oo, kailangan na talagang liwanagin yan sa taong bayan dahil dyan nakasalalay din siyempre yung ating bansa. Ibinahagi ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisaca ng planong holistic approach ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglutas sa matinding trapiko sa bansa. Ayon sa NEDA Chief, nais ng Pangulo ng pangmatagalang solusyon para rito dahil matagal na ang problema sa trapiko na nakaapekto rin sa ekonomiya. Kabilang sa mga halimbawang solusyon na nakikita ng administrasyon ay pagsasaayos ng transport system gaya ng subway project, pagtatayo ng mga connecting bridge at pagdaragdag ng mga expressway. But what the President really wants is a comprehensive, holistic approach to solving the traffic problem. Hindi yung piecemeal approach, no? As has been the case all these years. No? Hataw Balita ngayon. Naniniwala si Senator Nancy Binay na hindi pag-aaksaya ng oras ang pagtalakay sa usapin ng charter change o CHA sa kabila ito ng mga tumututol dito. Nilinaw nito na hindi kasama sa resolution of both houses o RBH number 6 ng Senado ang panukalang amyenda sa mga probisyon ng konstitusyon na may kinalaman sa politika. Linaw ang nanindigan si Senator Cynthia Villar na natutol siya sa CHA. Well, at the moment, there's no resolution that includes yung political changes sa ating constitution. So, hindi ko alam kung pwede naming talakayin. Wala naman siya dun sa RBH 6 na tinatakal ng committee. Based dun sa mga previous hearings, well, as a senator, ang dami kong natututunan. So parang sa akin, hindi naman magiging waste of time. Lalong-lalo na kung iikot kami sa mga probinsya. Kasi at least maririnig talaga namin kung ano yung sentimiento sa iba't ibang province. Alam mo nyo naman ako, hindi ako in favor of CHA kasi okay naman tayo. Pero huwag na tayo nag-aaway. Nagdeklara na ng class suspension ang isang mataas na paaralan sa Masbate dahil sa mataas na heat index na umaabot sa 40 degrees Celsius kahapon. Kaugnay nito, nagpatupad naman ng distance learning modality ang pamunuan ng eskwelahan. At mula sa Masbate City, si Jerry Galicia humahataw live. Hataw Balita ngayon. Good morning, Jerry. Gaano na ba karaming estudyante ang apektado ng class suspension dyan dahil sa mainit na temperatura, Jerry? Yes, amigo. Tinatayang nasa 7,000 estudyante ang apektado na sa Masbate Comprehensive National High School na matinding init na naranasan dito sa siyudad ng Masbate. Sa taya ng State Weather Bureau, Pag-asa, umabot na sa 41 degrees Celsius ang naitalang heat index sa siyudad ng Masbate kahapon April 4. Buso nito, nagdeklara ng class suspension ng pamunuan ng Masbate Comprehensive National High School o MCHS. Nasa 7,400 estudyante mula grade 7 hanggang grade 12 ang pansamantalang hindi muna pinapasok sa eskwelahan. Lahat ng teaching personnel ay naka-online DTR at binigyan sila ng instruction na magbigay ng modules
learning activity sheets para sa mga estudyante na nasa bahay nila ngayong araw. Amigo, nagpatupad naman ng modular learning modality ang pamunuan nato ng paaralan upang maging tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga kabataan kahit nasa kanilang mga bahay. Ayon kay MCHS Principal Marife Cañares, may mga estudyante nang nakaranas ng pagkahilo dahil sa tindi ng init sa kanilang mga classroom. Ang mga batang nahilo ay binibigyan ng first aid ng mga teachers at saka ay pinupunta sa clinic, school clinic. Binibigyan naman ng paunang lunas ng ating school nurse, si Miss Daisy, at nabibigyan naman siya ng kaukulang atensyon. Dinadala naman sa school clinic ang mga estudyante na lubhang naapektuhan ng mainit na panahon para mabigyan ng pangunang lunas. Bukod kasi sa may pinakamaraming estudyante na katala sa naturang paaralan, malilit din ang mga lumang classroom na nakadesign lamang para sa 35 na bilang ng mga estudyante. Umaabot mula sa 45 hanggang 55 ang mga estudyante sa kada section sa mga classroom kaya nagiging crowded na ang sitwasyon. May mga bago tayong building din naman sa eskwelahan pero naka-expose naman sa mainit na lugar mula ng putulin ng mga puno na magkaroon ng road widening. Yan ang balita mula dito sa Masbate City. Balik sa iyo, amigo. Hanggang kailan, Jerry, yung class suspension ng face-to-face sa classes? Yes, amigo, ayon sa principal ng Masbate Comprehensive National High School na si Marife Cañares, kung ngayong araw ay bababa ang heat index dito sa syudad ng Masbate, ay posibleng ibalik na yung face-to-face classes dun sa kanilang eskwelahan, amigo. Alright, maraming salamat, Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Masbate City. Hataw Balita ngayon. Sumuko na sa National Bureau of Investigation 11 ang lahat ng kapwa-akusado ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy sa kasong child abuse. Umaasa naman ang NBI na kagaya ng kanyang mga kasamahan ay susuko na rin si Kibuloy na isa ng wanted fugitive sa Pilipinas. Si Lalaine Moreno, humahataw! Hataw Balita ngayon. Dalawa pang kapwa-akusado ng religious group leader na si Apollo Kibuloy sa kasong child abuse ang sumuko na rin sa National Bureau of Investigation 11 pasado alas 9 ng umaga nitong Huwebes, April 4. Noong Miyerkules ng hapon, unang sumuko ang dalawa pang akusado habang nahuli naman sa kanyang bahay ang isang barangay captain. So when they knew that they have already a warrant of arrest and they don't want that they will hide all the time while nakapending itong kaso. So they turned to us, just like yesterday, may dalawang nag-surrender. Sa ngayon, lahat ng kasamahan ni Kibuloy na kapareho niyang akusado ang sumuko na para harapin ang kanilang kaso. Ito ay sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanies na pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa. Batay kasi sa warrant of arrest ng korte, 80,000 pesos ang nakatakdang piyansa para sa kasong child abuse. Umaasa ang NBI na susuko rin ang naturang religious group leader dahil bailable naman ang isa pa niyang kinakaharap na kasong sexual abuse sa halagang 200,000 pesos. Ayon kay NBI 11 Director Attorney Arcelito Albao, nagipaunayan na umano sila sa abogado ni Kibuloy para sa mapayapang pagsuko nito. Pero hanggang sa ngayon ay wala pang tugon ang kampo nito. We're hoping na sana si Pastor would turn to us. So, ano communication, sir, with the Pastor? May mga lawyers na kinakausap namin. Sana na mag-surrender din. So may pillars na, sir? Meron din, no? May pillars na? May pillars na? Through their lawyers. Kami mismo. Wala pa. Right now, we're still negotiating kung pwede siyang mag-surrender. Pero may timeline kayo ibigay, sir? Within 10 days. Wala pa ring impormasyon ng mga otoridad sa kinaroroonan ni Kibuloy dahil hindi umano ito gumagamit ng gadgets tulad ng cellphone o laptop na maaari nilang matrace. Hindi rin umano siya nakakausap pa ng kanyang mga sumukong miyembro. Ang sabi nila this time, itong dalawang nahuli natin na nag-surrender for past few days, hindi na nila nakikita at nakakausap.
Kahapon, hinanap ng mga otoridad si Kibuloy sa kanyang Prayer Mountain at Glory Mountain sa Barangay Tamayong, Davao City. Wala rin ito sa kanyang resort sa Samal Island o sa KOJC compound sa Buhangin District. 6 hanggang 7 properties ni Kibuloy ang nakatakdang puntahan ng tracker team para magsilbi ng warrant of arrest. Umaasa ang NBI na nasa Pilipinas pa si Kibuloy dahil walang records ng paglipad palabas ng bansa ang private plane nito. Pero sa ngayon, itinuturing na ito na wanted fugitive sa bansa. We are not sure that still here in Davao, but we are pretty sure that he's still here in the Philippines, no? Kasi based sa record ng immigration, hindi siya lumabas ng country. Under the law, if you are not arrested, you are fugitive, considered as fugitive from justice. Lelaine Moreno, humahataw sa balita ngayon. Inihayag ng founder ng World Central Kitchen na si Chef Jose Andres na tinarget umano ng Israel ang kotse ng mga aid worker sa nangyaring airstrike sa Gaza. Nasawi ang 7 aid workers sa lugar na hinihinalang tinarget ng systemically o kotse kada kotse. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosacia. Hataw Balita ngayon! Sa isang panayam kay celebrity chef Jose Andres, sinabi nito na may maayos na komunikasyon umano sa Israeli military ang itinatag nitong World Central Kitchen o WCK charity group. Aniya, alam din nila ang galaw ng mga aid workers sa lugar. Ayon kay Chef Andres, may klarong humanitarian convoy ang grupo. Mayroon ding mga signs sa taas ng sasakyan at may makulay na logo na klaro kung sino sila at ano ang kanilang ginagawa. Humingi naman ng tulong si Chef Andres sa United States government at sa mga bansa ng bawat aid worker na nasawi. Nakipag-usap na siya kay US President Joe Biden noong Martes, April 2. Nasawi ang mga manggagawa matapos nilang maibaba ang 100 tonelada ng pagkain sa Gaza. Nagpahayag naman ng matinding pagkalungkot ang militar ng Israel kaugnay ng insidente at sinabi rin ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi ito intensyonal. Sumang-ayon din ang Estados Unidos ukol dito. Nagpahayag din ng pagkalungkot at pagkagalit sa insidente si President Biden. Ayon naman kay Andres, mahigit sa 3 ang naging tama ng convoy kaya di siya naniniwala na di ito sadya. Christy Rosacia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon! Umabot na sa 10 individual ang nasawi matapos siya naging ng 7.2 magnitude na lindol ang Taiwan na siyang pinakamalakas na lindol sa loob ng 25 taon. Tumama ito sa dagat ng alas 8 ng umaga ng Miyerkules, April 3 at nagdulot ng malalaking landslides. Si Erica Luzong, humahataw! Hataw Balita ngayon! Nangyari nitong Miyerkules, April 4, ang pinakamalaking lindol sa Taiwan sa loob ng hindi bababa sa 25 taon na ikinamatay ng nasa 10 tao at ikinasugat ng mahigit 900. Pinaghahanap naman ng 50 mga manggagawa na naglalakbay sa minibus patungo sa isang hotel sa National Park nang mangyari ang lindol. Sinabi ni Hualien City Mayor Xu Chen-wei na lahat ng residente at negosyo sa mga gusaling nasa delikadong kalagayan ay na-evacuate na. Dagdag pa ng alkalde, sinimula na rin ang demolisyon sa 4 na gusali sa lungsod. Mahigit sa 50 pagyanig naman ang naitala ayon sa weather officials. Ang lindol ay tumama na may lalim na 15.5 kilometers o 9.6 milya habang ang mga tao ay pupunta sa trabaho at paaralan. Naglabas naman ng isang tsunami warning para sa Timog Japan at Pilipinas na inalis din naman agad. Sinabi ng fire authorities na na-evacuate na nila ang 70 taong naipit sa mga tulay malapit sa Hualien City kasama ang 2 Aleman. Erica Luzong, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Panibagong banta ng mga bagyo at ulap ang magiging alalahanin ng mga manonood ng eclipse sa Estados Unidos.
Ayon sa Storm Prediction Center, nakita na posible itong tumakip sa magiging tanawin sa Himpapawid. Ito ang mahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon. Pinangangambahan ngayon ng publiko ang problemang maaaring maranasan ng mga gustong makakita ng solar eclipse sa Estados Unidos. Posible kasi ang matinding thunderstorm sa landas ng total solar eclipse sa mga bahagi ng Southern Plains at Lower Mississippi Valley. Dahil dito, maaaring matakpan ng bagyo ang tanawin para sa ilan at magdudulot ng panganib sa mga manlalakbay pagkatapos ang eclipse. Ayon sa Storm Prediction Center, mataas ang panganib na nakapipinsalang hangin, hail, malakas na ulan at ilang mga tornado sa mga bahagi ng Texas, Oklahoma, Arkansas at Louisiana sa Lunes, April 8. Maaari ring magpadala ng moist air ang storm system mula sa Gulf of Mexico papunta sa mga bahagi ng Tennessee at Ohio Valley na magpapataas ng cloud cover at maaaring makahadlang sa kabuuang view ng eclipse. Hindi rin ideal ang kasalukuyang cloud forecast para sa ibang lokasyon na nasa path of totality, subalit inaasahan na maaari pa itong magbago dahil makakaapekto ang pagkakaiba kung paano gumagalaw ang bagyo o air mass ngayong linggo sa magiging cloud forecast sa Lunes. Milyon-milyong katao sa Estados Unidos ang inaasahang maglalakbay para sa eclipse, lalo na at ang path of totality ay magiging 40 hanggang 50 miles na mas malawak mula sa path noong 2017. Dalawang eclipse ang inaasahan daraan sa gitna ng Texas, USA na kung minsan ay tinatawag na Ring of Fire katulad na nangyari noong October 14, 2023 at ang parating na April 8, 2024. Batay sa journal ng Institute of Transportation Engineers, halos 5 milyong individual ang bumiyahe noong 2017 para masaksihan ang total solar eclipse. Inaasahan naman ng mga otoridad na magiging mas malaki ang bilang ng mga sisilip sa eclipse sa darating na Lunes. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Bumuo ng tracker team ang Philippine National Police o PNP upang mapabilis pa ang paghahanap kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Naniniwala naman ang pambansang pulisya na hindi pa nakalalabas ng bansa ang religious group leader. Dahil kahit pinuntahan na nila ang tatlong property nito sa Davao, ngunit hindi pa rin natunto ng kinaroroonan ni Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, na obligadong humarap sa otoridad si Kibuloy para sa kanyang kaso at hindi pwedeng abogado lamang nito ang laging magpapakita. Ito pong warrants of arrest na inisyu po ng RTC, ito po ay naka-address po sa any peace officer na po pwede po once matsyempuhan po siya, makita po siya, and even po ang civilian po ay po pwede pong i-implement po ito. Ang lead team po naghahanap po sa possible location po ni Pastor Kibuloy ay yung pong Davao region, Davao Police po natin. Kasama po nila yung CADG na nag-create din po ng tracker teams para po pangunahan po yung pagsaserve po ng warrant of arrest. At kasama din po natin dyan yung National Bureau of Investigation. Hataw Balita ngayon. Magpapatupad ang Manila International Airport Authority or MIAA ng serye ng power shutdown sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA na sinimula noong April 2 at magpapatuloy hanggang May 28. Base sa anunsyo ng MIAA, ito ay upang bigyan daan ang gagawing pagpapalit sa lumang medium voltage switchgear components sa 8 electrical substation sa Terminal 3. Apektado ng power shutdown ang ilang mga pasilidad sa Terminal 3 na isasagawa tuwing hating gabi kung saan mas kakaunti ang schedule ng mga flight. Tiniyak naman ng MIAA na meron silang naka-standby na mga generator set para sa supply ng kuryente.
Nagdiwang ng ika-100 kaarawan ang isang babaeng senior citizen ng bayan ng Kamalig, Albay kasunod ng selebrasyon. Kinilala rin ng lokal na pamahalaan ang kanyang naabot kasabay ang pagkakaloob naman ng biyaya sa bagong sentenarya ng lugar. Si Francis Atento humahataw. Hataw Balita ngayon. Kinilala ng lokal na pamahalaan si Maria Salvacion Nonata B. Ostero, isang senior citizen sa bayan ng Taladong, Kamalig, Albay matapos nitong ipagdiwang ang ika-100 taong kaarawan noong March 12, 2024. Iniabot mismo ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng nasabing bayan ang cash incentive kasama ang Project Development Officer ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at mga opisyal mula sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO at Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA. Ang cash incentive ay alinsunod sa Republic Act 10868 o ang Centenarians Act of 2016 na layuning magbigay dagdag benepisyo sa mga senior citizen na aabot sa 100 taong gulang. Ayon sa punong lungsod, hindi biro ang makaabot sa edad na 100 kaya naman ay nararapat lamang na bigyan sila ng sapat na pagkilala bilang pagtanaw sa kanilang mahalagang kontribusyon sa lipunan. Francis Atento, humahataw sa balita ngayon. Maaari nang makapag-apply kaagad ng residence visa sa bansang New Zealand ang mga secondary school teacher na ibig magtrabaho sa bansa. Bahagi ito ng plano ng pamahalaan na makahikayat ng skilled migrants upang mapunuan ang malaking kakulangan sa education workforce ng bansa. Ito naman ang humahataw na balita ni Raquel Evangelista. Hataw Balita ngayon. Ang malaking kakulangan sa secondary school teachers sa New Zealand, lalo na sa subjects tulad ng science, technology at mathematics ang nagtulak sa pamahalaan upang ilagay sa straight-to-residence pathway ang secondary teachers na papasok sa bansa upang magtrabaho. Ayon kay Immigration and Education Minister Erica Stanford, isang malaking challenge sa education sector ang kakulangan sa secondary teachers, kaya para makahikayat ng mga guro, kailangang maging highly competitive ang New Zealand government. Upang magawa ito, mula sa Green List Work to Residence Pathway kung saan kailangan munang makakuha ng work experience sa bansa upang makapag-apply ng resident visa, inilipat sa Straight to Residence Pathway ang secondary teachers. Ibig sabihin, maaari nang makapag-apply ng residency maging ang offshore eligible secondary teachers. Bagaman plano rin ng Ministry of Education na palakasin ang domestic supply ng mga guro sa bansa sa pamamagitan ng panghikayat sa mga dating guro na muling bumalik sa pagtuturo at pagdaragdag ng bilang ng New Zealand trained teachers, kinikilala rin ng pamahalaan ang malaking kontribusyon ng overseas teachers sa education system ng bansa. Ayon pa kay Stanford, alinsunod ang hakbang na ito sa plano ng pamahalaan na makapagpasok ng highly skilled migrants para makatulong sa ekonomiya ng bansa. Samantala, mananatili naman sa work-to-residence pathway ang iba pang teacher roles at maaari pa ring makapag-apply ng residency through skilled migrant category. Raquel Evangelista, humahataw sa balita ngayon. Magsasagawa ng free legal consultation ng Embahada sa Brunei para sa mga OFW sa April 7. Magkakaroon naman ng Consular Outreach Mission sa Winnipeg, Manitoba sa April 6 at 7. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Magsasarado ang Embahada ng Pilipinas sa Spain sa April 9, 2024 bilang paggunita ng Araw ng Kagitingan. Kung kayo may mga katanungan at emergencies, tumawag lamang sa numerong 616-491-861. Para naman makakuha ng appointment sa iba pang serbisyong konsular ng Embahada, bumisita lamang sa kanilang website.
Magkakaroon naman ng libreng legal consultation ng Embahada ng Pilipinas sa Brunei para sa ating mga kababayan. Gaganapin ito sa April 7, 2024, araw ng Linggo, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. 8 slots lamang ang available para sa araw na ito, kaya sa mga nais makibahagi, mag-book lamang ng inyong appointment sa pamamagitan ng pagtawag sa mga numerong 729-1316 at 729-1315. Maaari rin kayo mag-email sa mwo_Brunei at tmw.gov.ph at brunei@owa.gov.ph para makakuha ng inyong appointment. Magkakaroon ng Culinary Flavors of Asia Festival ang The Walk Mall kasama ang Asian Embassy sa Kuwait. Layunin ng naturang event na ito na may pamalas at maipromote ang mga home-based food at restaurants entrepreneurs. Layon din na matulungan ng mga businesses na makakuha ng resellers, possible outlets at suppliers. Gaganapin ang event na ito sa April 12, 2024 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga interesado maging vendors or exhibitors, maaari lamang kayong tumawag sa numerong 556-50296. Samantala, maghahandog ng Consular Outreach Mission ng Migrant Workers Office Toronto sa Winnipeg, Manitoba. Gaganapin ito sa April 6 at 7 sa taong ito mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ilan sa mga serbisyong konsular na ipagkakaloob ay ang verification of employment documents, issuance at renewal ng inyong OWA membership. Para mag-book ng inyong appointment, scan lamang ang QR code na makikita sa official Facebook page ng Migrant Workers Office sa facebook.com/MWO Toronto. Pinapaalalahanan din ng mga aplikante na tinatanggap ang card bilang mode of payment sa araw ng outreach mission. Para sa iba pang serbisyong konsular, mag-email lamang sa consularmatters@philcongentoronto.com upang mag-book ng inyong appointment. Maaari rin kayo magtungo sa Facebook page ng Migrant Workers Office sa Toronto para sa iba pang detalye. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day number 10 na po tayo, 7 p.m. Philippine time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanya na makiisa sa global prayer na for humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong reliyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Santiago Kapitulo 2, talatang 22. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-5 sa buwan ng Abril 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayong Biyernes, Friday morning, April 5, 2024. Mula ko dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na ang Good Morning Kuya. Inyong salamat po sa Diyos at magandang umaga po.